Ngayon ng ating pong, pag-aaral ngayong gabi. So, purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Minsan pa muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na tagpo kami ay matuto sa iyong salita, Panginoon, at lumago, O Diyos, sa katotohanan ng iyong salita, Lord God. Kaya salamat po, ang lahat ng aming pong, ginagawa, O Diyos, ay bahagi, Panginoon, ng nais ninyo at kalooban ninyo na kaming lahat ay matuto, Panginoon, hindi lang magkaroon ng kaalaman kundi makilala ka naming lubos sa katotohanan kung sino ka, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So praise God po, pinagpalang gabi po sa ating pong lahat. Tayo po ay patuloy sa pag-aaral po natin po sa ating pong discipleship. Nawa po ay unti-unti, no, nagkakaroon po tayo ng kaunawaan, no, sa hindi lang alam, no, kundi yung nadi-discover po natin yung truth about kung sino ang ating pong Panginoon at may mga nare-renew sa ating pong mga kaisipan. Sa oras pong ito, ang pag-usapan po natin is about mind of Christ and sound mind, no. Ito yung foundation and fruit. Pag sinabi pong sound mind and mind of Christ and sound mind, no? May pagkakaiba ba ang sound mind at ang tinatawag pong mind of Christ? So mamaya makita po natin. Okay, no, the objectives po natin is to distinguish the source and expression of thinking. No, maunawaan po natin na ang mind of Christ ang source o pinanggagalingan at ang sound mind ang result. So hindi sila magkalaban kundi magkaugnay na daloy ng isang katotohanan sa pag-iisip po ng believer. Pangalawang objective is to align thinking with Christ's perspective. No, matutunan po natin kung paano i-align ang pag-iisip sa karunungan, pananaw at pagkaunawa ni Kristo sa pamamagitan po ng Espiritu at salita at ng salita upang ang pag-iisip ay hindi nakabase sa mundo o sarili kundi kay Kristo bilang ang reference point natin ay si Christ. And thirdly is to manifest a sound mind as the fruit and right revelation. Maipakita po, no, sa actual na buhay na ang sound mind, isang isip na stable, disciplined, self-controlled, and free from fear bilang natural na bunga ng pag-ooperate mula sa mind of Christ. So hindi bilang self-effort, kundi bilang expression ng tamang revelation. So yun po ang topic po natin. Again, ulit na natin is about mind of Christ and sound mind. May pagkakaiba nga ba ang sound mind at ang mind of Christ? Kung mayroong pagkakaiba, ano yung pinagkaiba nito? At kung wala naman, bakit walang pinagkaiba? Sa biblical framework po, no, hindi sila magkaibang source, kundi isa pong realidad na mayroon pong magkaibang emphasis. Ang mind of Christ ay ang pinanggagalingan at ang sound mind ang bunga. Kaya pag sinabi pong mind of Christ, ito po yung source, pinagmumulan, at yung sound mind, ito yung bunga. So, hindi ito dalawang magkaibang uri po ng pag-iisip na pwede mong paghiwalayin. Dahil ang pag-iisip na nakaayon kay Kristo, ang siya nagiging maayos, malinaw at tama. Kaya sa scriptures, no, ang sound mind ay hindi hiwalay sa mind of Christ. Ito ay expression. So the issue is not choosing between the two, no? Hindi mo pwedeng piliin diyan kung ano yung dapat sa dalawa. Kundi but understanding how one flows from the other. Maunawaan natin kung paano ba ito gumagana sa isa't isa. Pwede po ang isang mananampalataya na meron pong mind of Christ, of course, that's our reality. Meron tayong mind of Christ, pero pwedeng wala siyang sound mind. Hindi pa pwedeng magkaroon po ng sound mind ang isang tao, isang tao na wala po ang mind of Christ.
Kaya kailangan maintindihan po natin, but hindi lahat ng merong mind of Christ, they have a sound mind. Kasi may mga mananampalataya, still, merong mind of Christ, pero yung kanilang isip ay hindi po sound mind. So, yun po yung ating pong pag-uusapan ngayong gabi po, no? Sa ating pong lesson. So, may pinagkaiba nga po ba ang sound mind and mind of Christ? So, yun po, no? Yung sound mind and the mind of Christ are closely related, but they are not the same. Magkaiba sila, pero hindi sila magkaiba. Parang gano'n, no? Sila po ay closely related, pero hindi sila the same. Dahil ang sound mind at ang mind of Christ ay magkaugnay, pero hindi po sila exact na pareho. Dahil ang mind of Christ ang pinanggagalingan. Pag sinabing mind of Christ, ito yung ang revelation na pag-iisip ni Kristo na ibinigay sa atin sa pamagitan ng Espiritu. So, ibig sabihin, ito ang lens kung saan natin nauunawaan ang katotohanan ng Diyos, yung mind of Christ. Kaya lagi po nating tandaan na ang isang mananampalataya ay meron pong mind of Christ. Samantalang yung sound mind naman ay resulta ng alin? Ito ay resulta ng mind of Christ. Kaya nagkakaroon ka ng sound mind. Ito ang maayos, malinaw, at tamang pag-iisip na nagmumula kapag ang pag-iisip o ang isip ay naka-align sa pag-iisip ni Kristo. No, again, sinasabi natin kanina, hindi lahat ng meron pong mind of Christ ay meron pong sound mind. But still, no, may mga sitwasyon na parang lito sila, may mga sitwasyon na parang hindi sila stable, may mga panahon na parang hindi clear ng lahat sa kanila. So kaya kailangan po nating maunawaan na ang foundation is yung mind of Christ. Hindi mo pwedeng ilagay ang sound mind bilang hiwalay na uri ng pag-iisip na independent kay Christ. Ganyan, hindi ka pwedeng magkaroon ng sound mind na wala kang mind of Christ. So meaning, ito po ay available sa mga believer. Kaya ang believer po ay pwedeng magkaroon po ng sound mind dahil meron tayong mind of Christ. But again, hindi lahat meron pong sound mind kahit na mind of Christ. Kasi kailangan natin maintindihan po yun kung bakit nangyayari yun. Sa madaling salita, ang mind of Christ ang source, ang sound of mind, again, ang expression. Kaya sa biblical framework, hindi sila magkalaban na pagpipilian, kundi magkaugnay na daloy po sila sa isang katotohanan. Kapag si Kristo ang pinanggagalingan ng pag-iisip mo, lalabas ang isang isip na maayos, malinaw, at nakaayon sa katotohanan. So, yung sound mind refers to the condition of your thinking. Stable thinking, stable, disciplined, self-controlled, and free from fear. Kaya ang sound mind po ay tumutukoy sa kondisyon ng pag-iisip. Kaya pag sinabing sound mind, refers to the condition of your thinking. Tumutukoy po ito sa kondisyon ng isip natin na ito ay stable, disciplined, self-controlled, and free from fear. Pagka sinabi pong stable, ito ay matatag. Ng isip po ay hindi pa bago-bago o madaling maapektuhan. Hindi ito nadadala ng sitwasyon o emosyon, but nananatili itong matatag dahil nakaangkla ito sa katotohanan. Hindi ito madaling madala ng mga katuruan na kung saan ay hindi si Kristo ang naihahayag. But again, no, some believers still na ini-entertain nila, no, na-enjoy pa nila minsan na kahit na ito po ay it's not a Christ-centered message. Kasi nga, no, may mind of Christ sila, but hindi sound mind. Kasi ang sound mind po ay stable. No? Hindi po madaling madala, hindi madaling maapektuhan. Established po yan. Na kahit po may mga marinig po silang another teaching, alam nila ang kanilang foundation. Hindi sila nadadala sa ganda ng presentation, hindi sila nadadala sa kung sino ang magme-message, kung kilala ba o anuman.
no, o kung baka yan ay celebrity, no, hindi ko nadadala gano'n because he is a stable ng kanya pong mind. And discipline, no, 'pag sinabi pong discipline, ang pag-iisip ay hindi basta sumusunod sa kung ano yung pumapasok sa isip. Kasi hindi lahat ng iniisip natin ay galing po sa atin. Pag-aralan po natin 'yan. But, no, ang pag-iisip ay hindi siya basta sumusunod sa kanyang isip. Ito ay may direksyon at may kakayahang mag-filter. Pinipili niya kung ano yung tama ayon sa katotohanan at yun lamang ang kanyang ina-absorb. Yun lamang ang kanyang pinapapasok. Inaalis niya yung basura sa kanyang isip, ang tinatanggap niya lang is yung nakaangkla sa katotohanan. So that is the sound mind. Meron po siyang discipline pagdating po sa kanya pong pag-iisip. Hindi lahat ng kanyang maririnig ay ilalagay niya sa kanyang mind at imi-meditate niya. But alam niya pong i-filter kung ito ba'y truth or ito ay lie. So, pangatlo, no, yung tinatawag na self-controlled. May pagpipigil, no, may kakayahan ang isip na hindi magpaalipin, no, sa takot, sa mga maling pananaw. Ito ay nasa ilalim ng tamang pamamahala, no, self-controlled. So ibig sabihin po hindi siya nagpapaalipin po sa mga maling pananaw o sa ilalim po meron po siyang nasa ilalim po siya ng tamang pamamahala, hindi po uncontrolled o hindi po scattered yung tinatawag pong self-controlled. And yung free from fear, no, hindi pinaghaharian ng takot ang pag-iisip, hindi siya dominated ng anxiety o intimidation, kundi meron siyang kapayapaan dahil alam ang katotohanan. So itong mga bagay po, no, yung sound mind refers to the condition of your thinking. Stable ba ang iyong mind? Ibig sabihin, naka-establish, hindi ka madaling madala. You have a discipline sa mind mo. Alam mo yung pinapapasok mo, alam mo yung tinatanggal mo, alam mo yung mine-meditate mo, at alam mo yung kailangan mong ilagay sa trash. May self-controlled, no, nag-govern. Sino ang nag-govern sa mind mo? Again, no, kaya sinabi natin kanina, pwedeng may mind of Christ, pero hindi si Christ ang nag-govern sa mind. But if you have a mind of Christ, at ang sound mind po ay resulta na si Christ ang nag-govern. Of course, yung truth. And free from fear, na may mga mananampalataya, still they are living under fear, no? Na nakatali pa rin sa takot. So wala pong sound mind. Kaya sa kabubuan po, ang sound mind ay isang isip na maayos ang kondisyon. Hindi ito magulo, hindi ito divided, at hindi pinaghaharian ng mali, kundi ito'y matatag, malinaw, at nasa tamang alignment. Kaya ang ganito pong kondisyon ng isip ay hindi po self-produce. Ito ay bunga ng tamang pinanggagalingan. So yun po, no, kaya yung mind of Christ refers to the perspective, yung wisdom, attitudes, and understanding of Christ. No, kaya pag sinabi mong mind of Christ ay tumutukoy sa pananaw, pag sinabi naman pong mind of Christ ay tumutukoy naman po ito sa pananaw na kung saan karunungan, kaisipan at pagkaunawa ni Kristo na tinatanggap ng mananampalataya sa pamagitan ng Espiritu at salita ng Diyos. Mind of Christ, ito ay patungkol daw po saan? Sa perspective. Kapag sinabi pong perspective, ito po ang paraan kung paano tumitingin si Kristo o kung paano niya tinitignan ang lahat ng bagay. Kung paano tumitingin si Kristo sa lahat ng bagay, no? Sa Diyos, sa tao, sa kasalanan, at sa katotohanan. So ano bang perspective ni Christ about God, no? About doon sa tao, about sin? Ano ba yung about truth? So hindi ito natural na perspective, ito ay revelational na nakabase sa kung saan paano nakikita ng Diyos ang yung realidad. No? Kung paano ba tinitignan ng Diyos yung reality. And wisdom, sinabi pong ganoon, yung mind of Christ refers to wisdom. Pag sinabing wisdom, ito ang divine wisdom na hindi galing sa mundo, kundi galing mula sa Diyos.
So ito po ang tamang pag-unawa at aplikasyon sa katotohanan na ayon sa layunin po ng Diyos. At ang attitude ay ito ang disposisyon, yung inner posture ni Kristo kung paano siya mag-react, mag-respond, mag-relate kasama dito ang kanyang humility, love, yung alignment sa kalooban po ng Ama. Ano bang attitude? Ano bang attitude ni Christ? And understanding, ito yung kakayahang maunawaan ng mga bagay na mula sa Diyos, hindi sa intellectual. Ito ay bunga ng revelation ng Espiritu. Kaya nakikita ang katotohanan, no, nakikita yung truth beyond doon sa surface level. So hindi po natin makikita ang katotohanan doon sa mababaw na kalagayan. But kailangan nating maunawaan about Christ. Kaya ito yung mga believers that receive through the Holy Spirit and God's word. Ano po? So hindi ina-achieve o pinaghihirapan sa sariling lakas. Ito ay binigay. So ang mind of Christ po ay ibinigay sa atin na ang Espiritu ang siyang nagre-reveal, nagtuturo ng mga bagay patungkol kay Kristo sa loob po ng mananampalataya. Pag sinabi pong mind of Christ, no, nandiyan po nakapaloob yung perspective ng God, wisdom, attitude, and understanding. No, kung kilala ba natin yung Christ, no? Ano ba ang karakter ni Christ, anong nature ni Christ, paano niya tinitignan ang tao, paano niya tinitignan ang kasalanan, paano niya tinitignan ang sitwasyon. Ang lahat ng bagay po na yan ay meron po, no, sa isang mananampalataya, sa isang believer through the God's word sa pamamagitan ng salita. Ang ating pong reference, ang objective reference po ng revelation ay ang salita. No? Dito natin nakikita, kinikilala at pinatutunayan ang pag-iisip ni Kristo. Hindi po hiwalay sa scripture. At dito po nagiging concrete po ang lahat about yung mind of Christ. Kaya yung sound mind, no, pag sinabing sound mind, din sa Timothy, sabi pong ganoon, for God had not given us the spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan ng pag-iisip. Pag sinabi pong sound, no, mabuti, no? Pag sinabing sound, mahusay yung mind. At papaano po ito nagiging mahusay, no? Because ang source natin is ang Christ. So hindi daw po fear, not is the spirit of fear, but power and love and of a sound mind. So hindi takot ang meron sa mga mananampalataya. Kaya nga, no, again, no, kapag ka ang message na inyo pong nare-receive is nagdadala sa inyo ng fear, so hindi po pwede magbigay ng sound mind yon dahil hindi po galing sa mind of Christ. Dahil ang binigay po sa atin ay power, love, and a sound mind. So yun po yung bagay na meron po tayo. Kaya kapag sinabi pong sound mind, ito ay characterized by yung freedom from fear. No, hindi tayo po hindi ka balot, no? Hindi ka controlled ng takot. Lahat ng takot, takot sa kinabukasan, takot sa sitwasyon, takot sa spiritual mo, no? Yung freedom from fear po ay malaya tayo sa takot. Ang isip ay hindi pinaghaharian ng takot. Lalo na hindi tayo controlled po ng ah, sorry, no? Wala pong screen. Wait lang po, hindi ba na-i-share? Okay.
Okey na po ba? Meron na? Amen po. Sorry po 'no, akala ko naka-screen na. Okey. Yung sound mind po is characterized by freedom from fear. So, hindi po tayo kontrolado ng ng, ah, ng takot. Kaya ang isip po ay hindi pinaghaharian po ng takot. Hindi rin tayo controlled po ng mga anxiety, ng mga intimidation o yung mga hindi kasiguruhan sa buhay. Kundi meron tayong panatagan na nakaangkla po doon sa katotohanan. We have the freedom from fear. So hindi tayo nabubuhay sa takot. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong assurance. No, hindi ka nag-aalala na pagdating po ng panahon na lagi nating sinasabi baka hindi ka kilala ng God, no, hindi ganoon. No, inaalis 'yon. No, hindi nagbibigay po ng kapanatagan 'yon. But in Christ, you have a mind of Christ. Kailangan natin maunawaan na hindi takot yung dala-dala po sa atin. Kaya sa paglilingkod po, no, hindi po fear ang nagda-drive po sa atin. Hindi ka nagse-serve dahil may takot ka na baka parusahan ka, hindi ka nagse-serve dahil baka wala kang blessing na ma-receive, hindi ka nagse-serve dahil baka ay may pangit na mangyari sa iyo. So hindi 'yon. Kapag gano'n po ang ating pong mind, hindi po mind of Christ ang pinanggagalingan. Dahil yung mind of Christ, dapat kilala po natin yung ating Christ, kung anong meron po ang Christ po natin. So it's not about fear, no? Hindi tayo balot ng fear. Ano pa yung bagay po is yung self-control. Ang pag-iisip po hindi basta nadadala na yun nga, ng mga emosyon, mga kakayahang mag-govern ng sarili. At hindi rin po ito parang control ng iba, kundi merong kumbaga sa sarili niya na kapag may mga sitwasyon, alam niya yung kanya pong panggagalingan. Yung sound may characterized by self-control. Kung saan hindi po siya mabilis madala ng emosyon. Na kung mayroon pong pangit na nangyari sa kanilang sitwasyon, sa pamilya, sa kanilang buhay, o kahit man sa ministry, sa church, o kasama mo sa church, kung mayroong mang pangit kang narinig o pangit na nabalitaan o hindi magandang bagay, no, hindi ka kaagad parang impulsive na mabilis kang mag-react, no, hindi ito reactive sa isang bagay, kundi meron siyang control. O hindi porket parang hindi umayon halimbawa sa kanya yung isang bagay. So alam niya po kung paano tignan ang sitwasyon at paano po i-handle ang situation. Dahil hindi iba ang naggo-govern sa kanya. Hindi yung sitwasyon, hindi yung pangit na sitwasyon, hindi rin yung mga maling bagay ang naggo-govern sa kanya. Ang naggo-govern po sa kanya is kung ano yung mind of Christ. So ganun po siya, hindi siya madaling madala. Hindi siya madaling maakay, hindi po siya madaling madala sa kamalian. So hindi siya reactive pagdating sa mga pangit na sitwasyon. Meron po siyang kapanatagan, meron po siyang pag-iisip na alam niya na merong tamang direksyon. So, what else, no? Yung balance judgment. Pag sinabing sound mind is characterized by balance judgment, na ang pag-iisip po ay hindi po bias, kundi marunong itong mag-evaluate ng tama. Hindi nadadala ng sobrang emosyon o mga maling perspective, kundi nakaayon lagi sa katotohanan. Even sa mga maririnig po niya, no? Even sa mga message, no? Hindi siya madaling, hindi kaagad na parang magandang pakinggan, alam niyang i-balance po, no? Alam niyang hatulan yung yung naririnig po niya. Na pag sinabi pong hatulan, kung ibig sabihin, ito ba ay pakikinggan, tatanggapin, or hindi. So hindi lahat ina-absorb, hindi lahat tinatanggap, no, hindi lahat na parang pwede niyang yakapin. So alam niyang i-balance alam niyang hatulan kung ito ba ay nasa truth or ito ba ay bahagi po ng
yung mga pinag-usapan natin last Thursday, no? Ng mga nakatagong hindi halatang lie, no? Mga hindi halata na kung saan, yes, pwedeng active ka sa ministry, pwedeng lahat kaya mong gawin, lahat meron ka, pero hindi mo alam yung may mga bagay na inilalayo, yung lalo na yung ating truth about Christ, kung sino tayo. So kapag ka hindi lumalabas at nailalayo tayo doon sa identity natin, hindi natin nakikita yung nature ni Christ doon. So alam niyang i-judge po, no? Yung word, no? Yung message kapag hindi po ito naka-anchor po sa truth. And what else, no? Yung clear thinking. No, walang kalituhan, walang distortion. Kaya ang pag-iisip po ay direkta, maayos at meron pong clarity. Nakikita niya yung mga bagay kung ano talaga sila. Hindi po based sa mga maling interpretation. So meron pong clear thinking yung sound mind, no? Pag sinabing sound mind, meron kang clear thinking sa kabuuan, no? Ito ay wala kang kalituhan or distortion na pinaniniwalaan, no? Alam mo sa sarili mo kung ano yung maayos, ano mo yung malinaw at nakikita yung mga bagay kung ano ba talaga ito, no? Baka pwedeng maganda lang sa panlabas pero hindi naka-anchor kay Christ. Maganda lang ang outcome, maganda ang result, pero hindi naka-anchor kay Christ. So alam natin, no, may clear thinking ka at hindi ka mabilis madala sa mga bagay na kung saan nadadala sa mga ganong sitwasyon. Kaya sa kabuuan po, ang sound mind ay isang isip po na merong kaayusan, may control, may linaw, hindi po magulo, hindi divided, at hindi po pinaghaharian ng mali higit sa lahat, kundi naka-align sa tamang pananaw. For example, no, sa sitwasyon, gaganti ba ako o hindi, no? Hindi na yun ang tanong natin kapag tayo po ay nasa mga ganong sitwasyon. No? Hindi na natin tanong yung gaganti ba ako o hindi. Of course, if you have a sound mind na nag-govern ay yung mind of Christ, nasa posisyon ka kaagad na hindi ako gaganti. Parang ganon. Or oo ba ako sa mali o hindi. So wala ka ng ganong choices pagka ikaw po ay meron pong sound mind. Hindi ka na nalilito, hindi ka na naguguluhan ng isip kung ano yung mga gagawin mo. So you have a sound mind, lalo na pagdating po sa teaching about Christ, no? Hindi na ikaw yung parang ano ba, i-entertain ko ba o hindi, no? Kumbaga you have a clear thinking doon sa yung isip dahil ang naggo-govern sa iyo ay si Christ, yung mind ni Christ. Kaya yung ganitong uri po ng pag-iisip ay meron pong tamang bunga. Ito po ay bunga ng tamang pinanggalingan, hindi sariling gawa lamang. Kaya yun po, no, ang sound mind ay characterized by freedom from fear, no? Wala nang takot sa inyo dahil ang pinalaya ay tunay na malaya, wala pong takot na kailangan pong naka-anchor. No, hindi tayo dapat matakot sa ating pong sitwasyon. Hindi tayo dapat matakot sa mga kalagayan po natin, hindi tayo dapat matakot sa ating pong future, hindi tayo dapat matakot maging sa ating spiritual life, no? Hindi dahil parang nagiging mayabang po tayo, hindi dahil doon, kundi alam mo yung foundation mo. Dahil kapag ka alam mo na may foundation kang tama, 'di ba? Kahit sa isang building, pagka alam mong yung foundation mo ay matibay, alam mo ang pinagtutungtungan mo, hindi ka takot sa mga panganib na pwedeng magpabagsak. So ganun po, no? We have a sound mind. We have a freedom from fear. Alisin na po natin yung takot. Ilagay po natin yung tamang isip na mula kay Kristo. Meron po tayong self-control on our mind, no? Hindi kaagad tayo nadadala ng mga pangit na sitwasyon, nagre-react kaagad tayo. Hindi galit kaagad ang lumalabas sa atin. So ganun po, no? Meron tayong lahat po kasi na pwedeng maging action natin, ang pwede pong pagmulan lahat yan is sa mind. Wala kang pwedeng maging action na hindi dumaan sa isip po natin. Kaya hindi pwedeng meron kang isang bagay na ginawa na hindi dumaan sa isip natin. Kaya kapag mali yung ginagawa, mali ang inisip, mali ang naging foundation. Kaya kapag tayo po, kailangan founded po tayo ng mind of Christ. So, okay?
Romans chapter 12 verse 3, "For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith." Tagalog po, sabi gano'n, "Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyayang sa akin ay ibinigay," yung biyaya daw po na ibinigay, "kaya sa bawat taong nasa inyo, na huwag mag-isip ng lalong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may kahinahunan ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa bawat isa." So hindi daw kaagad na matayog kundi merong kahinahunan. Dahil yun yung bagay na meron po sa atin, no? Yung kahinahunan na ayon sa sukat ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa bawat isa. And Titus po, "For the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sapagkat nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao." Ano daw po ang tinuturo? Na nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at ampitan ng sanlibutan. So nahayag daw po yung biyaya, no? Yung grace ng Lord na nagdadala ng kaligtasan, salvation sa lahat ng mga tao. Kaya kapag ang biyaya po ay nagtuturo na talikuran ang kasamaan. So mali po yung mga bagay na pwede natin makita, parang nagsasabi na pwede kang gumawa na nagsasabi na ang grace daw ay kasalanan. Kaya gano'n na lang ang kanila pong unawa, no? Yung mga nagsasabi po ng gano'ng kaisipan ay hindi po nila alam ang katotohanan about doon sa grace ng Lord, no? Lalo na sa biyaya po ng Panginoon. Dahil ang tunay po, no, kapag tayo po ay lumalakad sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya po ng Diyos, kaya lahat po, no, lahat ng ito ay nagtuturo sa atin upang talikuran ang kasamaan. Hindi po tayo ipupush na gawin yung mga bagay na mali, no? Hindi tayo itutulak sa mga bagay na kung saan hindi patungkol, hindi sa mga makadiyos na bagay. So nagiging option, no? Gagawin ko ba o hindi? Isisingit ko ba 'to o hindi? Paniniwalaan ko ba o hindi? Bakit tinuturuan po tayo na na talikuran, na ibig sabihin kalimutan, 'wag man natin maging buhay yung mga bagay po na patungkol na hindi patungkol po sa ating pong, Panginoon, lalo na ho sa mga bagay na kung saan patungkol po sa kasamaan. Dahil kung if you have, no, meron tayong mind of Christ, yung Christ natin po ay hindi po nagtuturo ng kasamaan, hindi nagtuturo po ng mga maling bagay. So that's why naka-anchor po tayo doon. Ang result, yung sound mind ay hindi po kasamaan, kundi magandang bagay din po. So yun, no, kaya yung mind of Christ, sa 1 Corinthians, sabi gano'n, yung mind of Christ, "For who had know the mind of the Lord?" Sino nakakaalam that he may instruct him upang ang siya'y maturuan, but we have the mind of Christ. No? Ngunit nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo. So tinanong ni Paul, no, sino ba nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y maturuan? At sa kanya pong question, nagbigay din po siya ng answer. Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So meaning, para malaman po natin ng pag-iisip po ng Panginoon ng Diyos, ay nandoon po siya sa pag-iisip ni Kristo. So ganun po yung bagay about mind of Christ. So hindi po siya nakahiwalay sa mind ni Christ. So ibig sabihin, kung paano ipinakilala ni Kristo ang Diyos, no, sa mundo po ito, kung ano yung bagay na ginawa ni Kristo, kung ano ba yung bagay na nangyari, kung ano ba yung mga naging buhay ni Christ, at in-reveal niya po, and that is, ayan po yung mind po ng Diyos. No? Kung ano yung mind ng Diyos, ay yun po yung mind of Christ. And that mind of Christ, yun naman po ang inilagay po sa atin. Kaya sapagkat sino daw po nakakaalam, no? Wala na maturuan niya, ang kasagutan po ay tayo ay merong mind of Christ.
Kaya yung mind of Christ is characterized by God's wisdom. So pag sinabi pong God's wisdom, hindi ito tumutukoy po doon sa human intelligence na nakukuha po natin o na-acquired knowledge po natin. But pag sinabi pong God's wisdom, ito ay revealed wisdom, yung karunungan ng Diyos na nakasentro kay Kristo. Nang ibig sabihin po, ang pag-iisip po naka-anchor sa finished work ni Jesus, hindi po sa logic ng mundo. Pag sinabi pong God's wisdom, ang lens po is yung Christ crucified and glorified as the wisdom of God. No, yun po yung bagay na binabanggit at ang mind of Christ is characterized by God's wisdom. Naka-anchor po ito doon sa finished work ni Jesus, hindi po sa logic ng mundo. No, ibig sabihin, hindi sa mga bagay na pwedeng mag-drive dito sa mundo po natin, but doon sa finished work ng Panginoon. No, hindi sa logic po ng mundo. Kapag sinabi po na finished work ng Panginoon, yung anumang bagay na tinapos ni Kristo doon sa cross. Kung sa cross po, ay tapos na po ang sacrifices. So, we don't need to sacrifice pa ng isang bagay. And that is the God's wisdom. Na wala tayong bagay na pwede pang i-sacrifice nang ihigit dun sa ginawa ng Panginoon. Because yung sacrifice po is tinapos na ng Panginoon, pinulfill na po ng Panginoon. Ito po ay isang beses lang at para sa lahat na yung bagay na ginawa po ng Panginoon. Kaya ang lens po is the Christ crucified and glorified as the wisdom of God. Hindi pagka sinabi pong God's wisdom, hindi po na-acquired po hindi po ito yung acquired knowledge na natututunan po natin sa mundo. At hindi rin ito pumapatungkol sa intelligence, but ito po ay revealed wisdom. Paano ito na-revealed? Through Jesus Christ, through Christ. Okay? No? Ano yung ni-revealed po ni Christ? No? Tinutulungan po tayo ng Holy Spirit upang maunawaan, mahayag yung mga katotohanan about Christ, yung karunungan ng Diyos ang nakasentro kay Kristo. Yung spiritual understanding, pag sinabi mind of Christ, meron po tayong tinatawag na spiritual understanding. Hindi ito yung pangunawa na ito yung bagay na ang foundation natin o yung pangunawa po natin ay nanggagaling po sa Spirit. Hindi siya mga natural na reasoning. Hindi lang yung alam mo, hindi lang yung isang bagay na alam mo, kundi ito yung nakikita mo. Ibig sabihin po, yung spirit-enabled, yung perception of truth. Nauunawaan mo yung truth, hindi mo lang alam yung truth, nauunawaan mo yung truth dahil ang believer po ay hindi naghahanap ng truth, kundi tinatanggal, ina-unveil ito sa kanya. Ang truth po ay nasa believer na, tandaan po natin, na ang katotohanan po ay nasa mananampalataya. Kaya kapag tayo po nakikita natin yung truth, hindi po ito na parang nadidiscover lang natin. Ang nangyayari po, ina-unveil, tinatanggal yung mga block na nagbablock doon sa mga kasinungalingan. Kaya ngayon nagkakaroon ka na ng spiritual understanding. Naunawaan mo na yung katotohanan, naunawaan mo na yung tunay na kahulugan ng scripture, naunawaan mo na ngayon yung character ng God, naunawaan mo na yung nature ng God, naintindihan mo na ngayon yung isang mananampalataya kung ano ka meron ka kay Christ. So, you have an spiritual understanding na nagiging clear na sa iyo, and that is the mind of Christ. Hindi lang yung alam mo, hindi lang alam mo yung verse, kundi alam mo na rin yung totoong kahulugan ng verse. So, ganun po siya, yung mind of Christ. And we have natawag pong humility. Pag sinabi pong humility, hindi ito yung parang pagiging mababa sa sarili, kundi ito po yung Christ-centered humility. Hindi yung parang mababa yung tingin mo, parang hindi po yun ang humility. So, hindi yung mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kundi ito yung Christ-centered humility na katulad ni Kristo, nakakaalam ng kanyang identity, pero nagpapakumbaba. Bakit? Because we are secure sa identity natin. Kaya hindi mo kailangang itaas yung sarili mo. Parang hindi mo kailangang maging mayabang. Hindi mo kailangang magmalaki. Na kahit na alam mo na yun, nauunawaan mo, lumalago ka sa truth. Habang lumalago ka, mas nagkakaroon ka ng humility sa buhay mo.
hindi natin nauunawaan, hindi natatanggal yung mga bagay na sinungaling sa atin at na-expose tayo ngayon sa truth para maging mapagmataas, mapagmalaki, no? Hindi po, kundi nagkakaroon tayo ng humility. Ibig sabihin, lalo nating nakikita yung truth, lalo natin nakikita yung ganda ng salita ng Diyos, lalo natin nauunawaan si Kristo, hindi po tayo nagiging mataas para itaas yung sarili natin. Baliktad po kasi kapagka ang message po ay hindi si Christ-centered, ang naitataas po ay ang ginawa ng tao, ginawa ng minister, ginawa ng pastor, ginawa ng leader, ginawa ng church, ginawa ng ministry. So lahat na naging result because of them. At yung Christ ay pang front lang, parang ganon. So wala pong humility kapag ang message is not Christ. Wala pong humility kapag ang message ay outside the pure gospel. Dahil bakit? Ang nagiging mensahe po ay patungkol sa mga bagay na na-achieve po nila, sa mga bagay na ginawa po nila. But the mind of Christ is characterized by humility. Na every time mag-share ka, hindi yung bagay na ginawa mo, kundi yung bagay na ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, yung death, burial, and resurrection, yung pure gospel. Bakit namatay si Christ? Bakit tayo napatawad? Dahil may Kristong namatay. So, hindi dahil naging mabait ako, hindi dahil tinanggap ko ang Panginoon. Hindi po ganoon. No, kapag sinabi kasi natin, kaya ako naligtas kasi tinanggap ko ang Panginoon. No, it's not about you. Merong gumawa at pinaniwalaan mo yung gumawa na yun. It's all about Christ pa rin. Kasi kaya ako naligtas dahil ibinigay sa akin yung kaligtasan at pinaniwalaan ko. Narinig ko yung salita, narinig ko yung gospel at pinaniwalaan ko. Nung pinaniwalaan ko dahil meron palang Kristong nagmahal, namatay. So ibig sabihin po gano'n, no? Ang naihahayag po ay si Christ. And of course, no, in the mind of Christ is the characterized by love. Hindi po ito hindi pag sinabi pong love, hindi ito yung emotional o yung situational lamang. Yung parang mahal mo, parang dahil masaya ka kaya mo siguro kaya ganun ang naging response mo, or yung situational. But it is the agape na kung saan uri ng pag-ibig ng Diyos na naipahayag kay Kristo. So the mind of Christ, si Christ wala pong pinili. Even makasalanan, wala pong estado ng buhay, no, wala po siyang pinili, wala po siyang pinanigan, wala po siyang kinilingan. So that is love. Wala pong condition yung bagay na yung pag-ibig na meron pong Panginoon. So that's why that's a mind of Christ. No? Yan po yung pumapatungkol po pag sinabing mind of Christ. Ngayon, dahil tayo po, we have a mind of Christ, ang result natin, of course, hindi rin tayo dapat nagtatangi, hindi rin tayo dapat pumipili. Kumbaga, yung ating pong pagmamahal ay para sa lahat. May pakinabang man tayo o wala. May matanggap ka man o wala. So, binibigay mo yung love na meron ka. So, ganun po, no? Ganun yun. Kaya even kapag may mga pangit na sitwasyon na kailangan pong i-release yung love, hindi nagiging option kung mamahalin ba natin o hindi. Because we have the mind of Christ, may love, no? Yung agape love, yun po yung binibigay natin. Hindi dahil okay lang nasaktan ka, kundi pinipili mong mahalin na lang kahit na may mga mali silang ginawa. So ganun po, no, yung love. At kapag ganun po tayo, yung isang bagay hindi siya magiging magulo, hindi siya magiging problema, no? Nagiging problema lang kasi bakit? Dahil nagre-react tayo sa mali at ang reaction din natin ay outside the mind of Christ. Dahil hindi naging foundation mind of Christ, ang naging resulta po pangit. Kapag mali ang foundation, ang result din po ay mali. But kung magiging tama ang foundation po natin, magiging tama din po ang result. At yun po yung sound mind. Na kahit na magulo, may kapayapaan ka. So, obedience to the Father. So, pag sinabing obedience to the Father, again, hindi ito yung legalistic compliance. No, lagi natin sinasabi, marami pong Christian na gumagawa na parang compliance, na parang requirement na kailangan nilang matapos, requirement na kailangan nilang maipakita. No, parang pagka hindi ko nagawa, baka may pangit na mangyari.
So yung obedience to the Father po ay ito po yung tinatawag na relational alignment. Katulad ni Jesus, ang obedience niya ay galing sa kanyang identity bilang anak. Hindi tayo sumusunod para maging righteous. Sumusunod ka dahil righteous ka kay Christ. So ganun po natin siya nakikita na yung ating obedience to the Father. Hindi siya compliance na parang chine-checkan po natin for the whole day na ano ba yung ginawa ko ngayon. Eto, nagpatawad ako, gumawa ako sa church, nag-pray ako, nagbasa ako ng Bible, na para bang na kailangan natin i-comply, no? Again, hindi masama 'yan, bagay na ginagawa po natin. Pero kapag ganyan ang way of our obedience, no po, it is outside doon sa mind ng Christ. Dahil ang obedience to the Father ay hindi po ito based as a legalistic compliance, but ito yung relational alignment. No, gumagawa ka kasi bakit yung bagay na ginagawa po natin is just result. Paulit-ulit po natin yang binabanggit. No po. Kaya kapag ka naunawaan mo yung lawak ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka gagawa at mag-iisip ng isang bagay na parang masamang bagay. Lalo mong iisipin yung mga bagay na kung saan ay resulta ng pag-ibig po ng Panginoon. Kaya maging sa ministry, hindi nagiging mabigat kung may magawa mo man o hindi. No, dahil ito ay result ng pagmamahal natin sa Panginoon eh. No, gumagawa ka hindi dahil inutos sa iyo na kailangan mo tuparin at kapag hindi mo natupad, mayroong parusang naghihintay. So hindi po ganoon ang ating pong Ama. Okay po, like even Jesus, so yung kanya pong situation, yung kanya pong obedience, na alam niya na ibibigay niya ang kanyang buhay as an offering, isang sacrifice. Ginawa niya yun hindi dahil obligasyon. No? Sumunod po siya dahil that is the mind of God. At yung mind of God is the mind of Christ. At yung mind of Christ ay ibinigay po sa atin. So ganun po siya, no? Hindi po siya sumasalungat doon sa mind of God. Dahil bakit? Yung kanya pong lahat ng ginawa, ang sinabi niya, wala akong sinabi o wala akong ginawa o salita man na hindi galing sa Ama. So ibig sabihin, every action, every decision, at ang bawat na ginawa niya, ay ito po yung exact image of the Father. So kung gusto nga natin makilala ang Diyos, no, kailangan makilala mo exactly who Christ is. Ano yung true nature niya? Ano yung true character niya? Hindi ka pwede magkaroon ng assumption lang. Dahil ang ating pong basis is si Jesus. Dahil si Jesus po, no, ang siyang na sabi nga walang nakakita ni isa man sa Ama liban na lang doon sa bugtong na anak. At yun naman po ang naghayag patungkol sa Diyos. So ibig sabihin siya yung exact no revelation kung ano ang Diyos, kung paano siya magmahal, kung paano siya makitungo, kung paano siya sumunod sa ating pong Father. So hindi po requirement yung kanyang ginawa na pagsunod. Kundi ano po, ito po ay result of love, no? Resulta ng pag-ibig. Yung kanya pong naging hakbang. Kaya nga sabi niya, 'di ba, kung masusunod lang yung kalooban ko ay wag na matuloy, pero kalooban niyo ang masunod. Hindi dahil tumatanggi si Jesus, but pinakikita niya po doon that every act na ina-act niya is the will of God. So ganoon din po no sa atin no na meron tayong mind of Christ na dadalhin po tayo sa pagsunod na hindi obligasyon. Hindi po obligasyon, hindi isang legalistic ang dating na kailangan sa ganitong oras nagpe-pray ka, na kailangan sa ganitong oras nagbabasa ka ng word, no? Walang ganoon po pagdating sa pagsunod. Malaya tayong sinusunod ang pag-ibig po ng ating Diyos. Ibig sabihin gumagawa ka hindi base parang requirement natin sa ating pong sa Panginoon. Dahil anumang bagay po na ginagawa natin na parang requirement ay mapapagod po tayo pagdating po ng panahon. So, yun po. Kaya ang mind of Christ, hindi po listahan po na dapat mong i-achieve. But ito ay uri ng pag-iisip na nagmumula sa union natin kay Kristo. Therefore, na po, hindi po ito imitation, kundi manifestation. Hindi natin ginagaya si Christ.
kumbaga mina-manifest natin yung mind of Christ na nasa atin. No, hindi rin po ito effort, but this is an expression. Hindi rin po ito yung external behavior, kundi ito yung internal revelation. Naintindihan mo kasi yung bagay na meron ka sa loob. So yun po, yun yung revelation na bagay. Ibig sabihin, nakilala mo kung sino ka kay Christ, nakilala mo yung nature ng Christ, nakilala mo kung ano yung character ng Christ, nakilala mo kung paano namuhay ang Christ. So naging clear sa'yo. Christ is not just your example. He is our consciousness reference point. Hindi siya yung parang example natin yung ginagaya natin. Tandaan po natin, ang buhay po natin ay hindi na sa atin, kundi si Christ na. So meaning that every act, every thought na papasok sa atin, dapat po it's connected, related to Christ, sa mind of Christ. Paano siya nag-react sa isang sitwasyon? Paano siya gumawa sa isang sitwasyon? Paano niya itrato yung isang sitwasyon o yung tao? Paano niya nag-response? So paano siya naging nabuhay? Ano yung demonstration na ginawa ng Panginoon? Hindi para gayahin, but para i-allow po natin na yun yung mag-flow sa ating pong buhay. So ganun po, hindi po natin ini-imitate, hindi natin kinakopy. Bakit? In fact, in reality, yung si Christ ay nasa atin. At kapag si Christ po ang nag-govern sa atin, hindi natin ginagaya si Christ. Kundi inaalaw po natin na si Christ ang gumawa sa bawat decision natin, inaalaw natin na sa bawat hakbang natin, inaalaw po natin na kung ano yung si Christ, kung ano yung bagay na pakikinggan po natin. So ganun po natin siya nagiging buhay. Again po, Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. This is nothing, ito po ay hindi suggestion. Ito po ay sabi ng taglayin ninyo sa inyong pag-iisip na ito na sharing na kay Kristo Jesus. This is our reality. Yung mind of Christ po ay hindi ito yung bagay na pupuntahan. Hindi ito yung bagay na magkakaroon pa lang tayo. Meron na po tayong mind of Christ. Ang problem nga ay para maging sound mind, kailangan po ang ating foundation is yung mind of Christ. Kapag hindi si Kristo ang naging foundation natin, ano pong mangyari? Hindi po sound mind ang magkakaroon po tayo. At doon pumapasok yung alala, doon pumapasok yung aligaga ka, doon yung pumapasok yung takot ka, doon na dumarating ngayon yung parang nawawalan ka ng pag-asa, doon na pumapasok lahat ng mga bagay na na contradict doon sa Kristong meron po tayo. Kaya dapat po siya ang foundation po natin. Amen. Kaya yon, Philippians 2:6-8, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sabi ganoon na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panghawakan ang kapantay niya sa Diyos. Kundi hinubad niya ito. No? Bakit hinubad? No? Hinubad niya daw yung Diyos. So hindi siya, ang inalis niya po doon ay yung parang, kasi madaling sabihin kaya naman nagawa ni Jesus yun kasi Diyos siya. Kaya naman nangyari yun. Kaya naman siya nagpatawad kasi Diyos siya. No, pag sinabing hinubad po noon, ibig sabihin naranasan niya din po yung maging buhay ng isang tao. Naranasan niya, no? At nag-anyong alipin, naging katulad sa mga tao at palibhasa ay napusos na nasumpungang may anyong tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa cross. So ibig sabihin hindi nawala yung pagiging Diyos niya. So hindi po siya nag-act as God. Kasi pwedeng namang yung mga pwedeng gumawa ng mga masama sa kanya ay hindi mangyari. But lumakad siya bilang isang tao. Naging buhay siya bilang tao. Naranasan niyang ma-persecute, na-experience niyang lahat. Na-experience niya magutom, mapagod, everything.
Kasi kung hindi niya mararanasan po 'yun, madali nating sabihin, ay kaya naman niya nalampasan 'yun kasi Diyos siya, eh. Pero hinubad niya 'yung pagiging Diyos niya. Na every trials na kanya pong dadaanan, every persecution na po, 'yung mga bagay na naranasan niya, 'yung mga sakit, pain, ay naramdaman niya lahat 'yun, 'no? Hindi niya naramdaman dahil Diyos siya, naramdaman niya pong lahat po ng 'yun. So, gano'n po 'yung bagay na naranasan po niya. Na ano po, bagamat na siya ay anyong Diyos, ay hindi po inaring isang bagay na nararapat panghawakan 'yung kapantay niya sa Diyos. Kaya 'yung relationship po between the two 'no, 'yung mind of Christ ay source, 'yung sound mind is the result. Okay po 'no? Kaya tayo 'no, ano ang naging source ng mind ni Christ is kung ano 'yung mind of the Father. Kaya si Kristo ba ay nagkaroon po ng sound mind? Yes, 'no, may sound mind po siya dahil every decision, every act po niya, sumunod po siya kahit sa kamatayan niya sa cross. Hindi po siya hindi nawa hindi hindi po siya na parang, yung kanya pong kalagayan ay pinili niya yung sarili niya at hindi matuloy. Pero dahil ito'y nakapaloob siya sa pagsunod, ito, ginawa niya po ang lahat. And even sa situation po natin tayo po 'no, ang mind of Christ, ito po yung source, pinanggagalingan. No, hindi ito yung magkakaroon ka pa lang. Ang nagiging result po ng mind of Christ is yung sound mind. Yung kung saan na hindi ka takot, hindi ka nangangamba, alam mo i-handle yung situation, alam mo pakinggan kung ano yung tama't mali. So yun po yung sound mind. Hindi ka madaling madala, no? Hindi ka madaling mahikayat, hindi ka nadadala sa ganda ng salita. But you have the mind of Christ. You know your foundation, alam mo yung identity mo, alam mo yung truth about Christ, alam mo yung nature ni Christ, alam mo yung character ni Christ, alam mo kung paano siya nakisalumuha, alam natin kung paano naging buhay ng isang Christ, at alam natin kung paano inihayag ni Kristo ang Diyos. Yun po yun, siya po yung source, yung divine perspective na ibinibigay sa believer through union with Christ. Kaya tayo nagkaroon ng mind of Christ because tayo po nagkaroon ng union. Pag sinabing union, naging isa. No? Naging isa ni Kristo. Pag sinabing naging isa, ito yung bagay na hindi na pwedeng mapaghiwalay. Kaya kung ano man meron, ano yung mind ni Christ ay nasa isang believer. Hindi ito ina-achieve. Ito po ay natanggap na natin. Ito ang pinagmumulan ng pag-iisip. Ito yung reference point ng truth. Pag sinabi reference ng point ng truth, kung gusto malaman yung truth, ano ba si Christ? Kung ito bang bagay na pinakikinggan ko, truth, aralin ko si Christ. No? Kumbaga, laging ganon, no? Ang framework na interpretation natin is about Christ. Ibig sabihin, kung paano mag-isip si Kristo, yan yung access natin ngayon sa Spirit. And yung sound mind, as a result, ito naman yung bunga, outward expression from inside. Alam mo yung inside mo, kaya ang nagiging result outside ay expression. Hindi ka nagmamahal kasi inutos. Nagmamahal ka kasi yung isang Diyos ng pag-ibig ay nakatahan sa'yo. At dahil merong pag-ibig sa'yo, yun po yung nagiging result. Hindi ka nagpapatawad dahil kailangan. Nagpapatawad ka dahil bakit? Yung Kristo ang siyang meron ka na siya nagpapatawad. Hindi po tayo gumagawa ng isang bagay para magkaroon sa Diyos. Kundi ano po, gumagawa tayo ng isang bagay, lalo sa ministry, sa church, sa mga spiritual na bagay, hindi para magkaroon. Kundi ano, resulta, expression ng bagay na ginawa natin. Hindi tayo nagbibigay sa gawain para doblehin ng siksik, liglig at umaapaw na papalitan ng Panginoon. No, hindi yun ang ating pong concept of giving. Nagbibigay ka outwardly, no, cheerfully. Kumbaga masaya ka na ginagawa po yun. Hindi dahil nakafocus ka doon sa bagay na iniisip mo mayroong ibibigay ang Panginoon. So yun po yung ating pong foundation. No? Maganda po yung foundation, ang result ay maganda. Hindi po ito nakahiwalay. Ito po ay manifestation ng tamang source. Kaya as a Christian, as a believer, dapat
ang meron po tayo yung sound mind. No, hindi po salungat doon sa meron isip kagaya ni Kristo. Kanina sinabi natin, pupuwedeng merong mind of Christ, pero wala siyang sound mind. Yes, 'no, siya yung aligaga, takot, siya yung walang direksyon ng kanyang situation, hindi matibay ang kanyang foundation as Christian. Hindi niya alam ang kanya pong pinaniniwalaan. So lahat po ng 'yon ay ano po, hindi niya hinahayaang mag-govern yung Christ sa mind niya. At pagka tayo po si Kristo ang naggo-govern, may mga bagay na kailangang alisin. May mga bagay na kailangang i-demolish because kailangan nating tanggalin dahil ang maggo-govern is the mind of Christ. At ang sound mind po ay freedom from fear, emotional stability, meron pong clarity sa isip, meron pong discipline, responses. Ibig sabihin kapag ang source mo ay tama o yung mind of Christ, ang output po nito ay maayos, yung sound mind. Kaya hindi po tayo nagsisimula sa sound mind, hindi doon. Ang ating pong nagsisimula tayo sa mind of Christ. Bago mo ayusin ang decision mo, bago mo itama ang lahat ng bagay na meron ka sa isip mo, kailangan mo munang ibalik ang lahat na maunawaan mo kung ano yung bagay na meron si Kristo. Kasi hindi mo maiaayos ang labas kung hindi mo maintindihan ang loob. Tandaan po natin, even you are 10 years, 20 years ka ng believer, kung alam mo lang Kristiyano ka, pero hindi mo alam yung meron ka sa loob, hindi magiging maayos yung outside po natin. Even yung relation natin sa Lord, na parang mag-aakala lagi na siya'y boss natin, tayo po ang kanya pong mga manggagawang kailangang mag-comply. So hindi na itatama. Pero kung maitatama, maunawaan natin yung loob natin, magiging maganda po ang outside natin. So as we learn to think according to Christ, wisdom, our thoughts become stable. Our thoughts becomes disciplined and free from fear. Na habang tayo po ay natututo tayong mag-isip mula sa karunungan ni Kristo, ang ating pong kaisipan po ay nagiging matatag, maayos, at hindi paghaharian po ng takot. Kaya kapag si Kristo po ang nag-govern ng isip, nawawala ang takot, ang isip po ay naka-anchor kay Christ, ito po ay kusang nagiging matatag, tama ang pinanggagalingan, tama ang kalagayan ng isip. Kaya kapag si Kristo ang pinanggagalingan ng isip, ang resulta po ay matatag, maayos, at malayang kaisipan. So Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Nung manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ng buong karunungan. Nawa kayo ay mga turuan, mga mapag-alalahanan sa isa't isa sa magitan ng mga awit, mga himno at mga awiting ukol sa Espiritu at mga awitan na mayroong biyaya sa inyong mga puso. No, yun daw po, manahan nawang sagana sa ating mga salita. Salita ni Kristo ang buong karunungan, no? Yung buong karunungan po natin, na buong karunungan ni Kristo, na kayo mga turuan, no? Tayo daw po ay magpaalalahanan sa isa't isa. So yun po yung sabi po sa verse, no po. Dahil kapag nanahan po sa atin yung wisdom po ng Panginoon, hindi natin magiging hangad na makasakit, makasama ng damdamin. Hindi natin hangad yung makasira, kundi nandoon yung pagpapaalala, nandoon yung pagtuturo natin sa isa't isa. Isaiah 26 verse 3, sabi ganoon, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind stays on thee, because he trusted in thee. Yung ingatan siyang lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y tumitiwala. So, thou will keep him in perfect peace. Yung ingatan po ng lubos, ang kapayapaan po na yan, whose mind is stayed on thee. Ang pag-iisip po ay nananatili sa atin. So, ang decision po ay in our self. Kung ano yung ating pong ilalagay sa mind po natin. Kung hayaan po ba natin mag-govern ng mind of Christ or hindi. So, ganun po, no? Kaya in summary po, yung sound mind, a discipline, stable, and fear-free way thinking.
Ang mind of Christ, ito yung Christ wisdom, attitudes, perspective, and understanding working in the believer. So ang foundation po natin is the mind of Christ. Ang bunga po niyan ay yung sound mind. The mind of Christ is the cause. The sound mind is the effect. So ganun po natin siya tinitignan. Okay? Kaya the more we allow God's word and the Holy Spirit to shape our thinking, the more we manifest the mind of Christ, resulting in a sound mind. Habang tayo po ay pinapayagan natin ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ang siyang humubog sa ating isip, mas lalo po natin nakikita yung kaisipan ni Kristo at nagkakaroon po ng resulta ng sound mind. So of course, no, doon sa mind of Christ, walang mixture ng lie, walang mixture ng parang totoo, walang mixture ng parang pakiramdam natin na totoo. Lahat po ay all truth, yung yung mind of Christ. Kaya ang result is the sound mind. Sound mind is the fruit and the mind of Christ is the foundation. Tandaan po natin yan. Ang bunga ay